Amen. Praise the Lord. Tayo po natin dumalain mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos, ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamalapin sa maraming salamat po sa kalakasan taglay po namin sa mga oras at buhay na bumula sa iyo. At sapagat ang binibigay mo sa amin kami sama-sama sa iyong pagpupuri, sa iyong malapay sa buong araw at malapay ng bamulat sa pandalangin ng aming iginagalang minamang evangelista Waldo Estrada Almeida. Ayon po mga minamal na mga manggagawa, humingi kami kapatawaran sa mo kami supot sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo ang bawat isa sa iyong Panginoon. Huwag mo naman tingnan namin kung pagkasala ko ng puso nagsisisi sa oras na ito. At sa iyong pag-aaral ng salita, lang isang mga salita, patabang lingkod sa kana aking walang magawa. Basahan lamang, alikabok lamang sa harapan. Nguwit gamitin mo daloy papapalang espiritual sa aming pumamil kapatid sa dakot ng lalim pumamil ng mga bisita. Pagpalay mga sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyong hadlang, katagas out and the magic which is out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. At tayo na po mga minamahal ay makaupo at ating pag-aralan ng salita ng ating malapay noon. Amen. Praise the Lord. At bago po lahat mga minamahal ay sa kapintulatan ng ating pong beloved preacher, ako bumabati sa magandang hapon sa ating mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating malapay noon. Sunday General Service ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon at ito po pinanguna po natin pong iginagalang at may evangelista Waldo Estrada Almeida at talagang ito po yung inyo napapakinggan at nababalitaan kung grabing himala, grabing mga pagpapala natatanggap ng mga anak ng Diyos sapagkat aming sinasabi sa inyo ang ating Diyos dito ay Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kulang na palakpak yan. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. And we give due honor and respect sa ating pong beloved evangelist Waldo Estrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved San Pastor Lina C. Almeida. Sa ating pong mga beloved workers, good afternoon po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon. Sa ating pong mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Kunin na po natin mga minamahal yung ating po mga Biblia, ating mga kwaderno, ballpen, at ating pong itala yung ating pong pag-aaral. Ano ang nais ng Diyos na ating pong malaman sa araw na ito at bakit tayo pinagsama-sama ngayon. Amen? At yan po ang ating aalamin mga minamahal. Not just the verses, but the message itself. Amen? Ating pong basahin ang ating unang talata dito sa ikalawang aklat ng Korintong, kabanatay 10, talatay 4 hanggang 5, italon sa 7. Amen. From the second book of Corinthians, chapter 10, verses 4 to 5, and then 7. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng ikalawang Korinto, kapitulo 10, versikulo 4-5, talon sa 7, ganito po sinasabi, sapagkat ang mga sandata ng aming pakikilaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta, na siyang gumigiba ng mga maling haka at mang bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos at bumibihag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo. Dito po sa 7, minasdan ninyo ang mga bagay na nahaharap sa inyong muka kung ang sino man ay mayroong pagkatiwala sa kanyang sarili na siya'y kay Kristo ay muling dilidilihin ito sa kanyang sarili na kung paanong siya'y kay Kristo, kami naman ay gayon din. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Lahat na nakaunawa, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ating pong pamagatan muna yung ating pong pag-aaral ngayon, mga minamahal. Guarding our thoughts. Guardiyahan ang ating mga nasa isip. Amen. At kung titignan yung mga minamahal yung ating unang talata, kung ating mabasa diyan mga minamahal, well, sabi diyan, our weapons, ang sa ating sandata ay ng ating pagkikipaglaban ay hindi ukol sa laman, hindi katulad ng espada, baril, o anumang bagay na masama nating pwedeng kumitil ng tao, buhay ng tao,
sapagkat ang kalaban natin ay hindi tao. Amen? Amen. Ito'y espiritu. Pero ang sabi niyan, bagamat ito'y hindi baril, hindi espada, hindi itak, amen? But able to, kundi ito sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta. Grabe. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Dahil hindi mo pwedeng saksakin ng kanser. Hindi mo pwedeng barilin ang masamang loob, pangre-rape o pagnanakaw. Hindi mo kayang barilin dahil that is spirit na umaalipin sa tao. Pero ang sabi ng Biblia, sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus, yung ating pong natanggap na kapangyarihan, when the Spirit is come upon you, sabi ng Acts 1:8, you will have power. Yung power nito mga minamahal, kayang gumiba ng kuta. Kaya yung mga dati may cancer, pinagaling ng mahal na Panginoon. Yung mga di makalakad, pinalakad ng mahal na Panginoon. Bulag, nakakita. Yung mga masama loob, mga NPA, yung mga walang Diyos na kinikilala. Ngayon, kasama natin, nagpupuri sa mahal na Panginoon. Bakit? May kapangyarihang gumiba ng mga kuta. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pero ang tanong dito, mga minamahal, saan nangyayari yung pakikipaglaban? Bakit ang sabi niyo, ang aming pakikipaglaban, sandata ng ating pakikipaglaban. Ang sabi dito, mga minamahal, tuloy natin ang basa. Sabi diyan, na siyang gumigiba ng mga maling haka. Saan naroon ang mga maling haka, mga minamahal? Ang maling haka, yung mapupasok sa ating isipan, it's in the mind, thoughts. Ito yung ating mga pumapasok sa ating isipan. Amen. Ang sabi diyan, at mga bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos. Yung ating mga dreams, yung ating mga pride, nandiyan lahat mga minamahal, pumapasok lahat yan sa ating isipan. So ibig sabihin mga minamahal, the battlefield is in our thoughts. Ngayon mga minamahal, lahat ng Kristiyano tumingin sa akin, atin mo ng palakpakan ng ating mahal na Panginoon. Iba-ibang isip ang nasa inyong isipan ngayon. Ang ilan, habang nag-aaral ng salita ng Diyos, masarap kaya ang spaghetti ni nanay. Ang ilan, yung aking utang sisingilin na naman ako. Si Bombay, hahabulin na naman ako. Yung anak ko may karamdaman. Yung mga bagay na problema natin, mga minamahal, naging dahilan kung bakit ma-distract tayo sa pakikinig ng salita na mahal na Panginoon. Ang ilan, ay, ang tagal naman ang gawain. Brother Jobin, kung ano naman pinagsasabi na naman. Amen? Ang ilan, mga minamahal, ni maramdaman ang banal na presensya ng Diyos, hindi na magawa dahil bagot na. Ano ba yan? Tagal-tagal. Mainit. Amen? The battle is in our mind. Kaya ang sinasabi ng ating pag-aaralan ngayon, mga minamahal, guard your thoughts. Sapagkat kung ano nandyan sa isip mo, mga minamahal, sa bandang dulo, mga minamahal, yan po, mga minamahal, ay magbibigay sa atin whatever will be in the near future. Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi diyan, in our thoughts, it dwells mga maling haka na dapat gibain. Yung isip natin, mga minamahal, na not according to the will of God. Ito yung mga isipan natin, mga minamahal, mga plano natin na sarili nating plano. Amen. Na kapag sinasabihan tayo, mga minamahal, posible na yan. Ginaganon natin. Pero kapag tayo na po'y napahamak, saka tayo babalik sa Diyos, mahal na Panginoon, tulungan mo ako. Ang ilan, mga minamahal, masama pa dyan pag inisipan natin, bakit ako pinabayaan ng Diyos? Ginaganon pa natin, mga minamahal. But at the end of the day, yung thoughts na mayroon tayo, yung pag-iisip na mayroon tayo, unti-unting naging maling akala. Kaya sabi diyan, dapat gibain ang maling akala na yan. Yung sometimes naisip natin, sobra namang higpit ang Diyos. Di ba? Bawal ang alak, kailangan mamuhay ng may kabanalan, may mahaba ang damit, mahabang buhok, mahabang puri. Amen? Sobrang namang higpit na malaban. Kailangan doon ng 3 times a week. Amen? Bawal uminom ng alak.
bawal na magsugal, hindi na pwede mambabae, nood ng sine hindi pwede, worldly music hindi pwede, and so many more. Bakit ko hindi kailangan isa-isa niyan mga minamahal? Sapagkat akala natin noon, minsan may adult square tayong kasama. Akala namin, all we thought, dahil pare-pareho naman tayong nagsimula noon pa. Amen. Akala natin, everything is okay. Tapos napag-usapan sa meeting mga minamahal na, hindi na tayo dapat nanonood ng sine. Sabi ng ating beloved adult square, bawal ba yun? Amen. Sometimes we have to go back once in a while doon sa mga prinsipyo ng ating banal na iglesia para na sa ganun mga minamahal, makatutok tayo at makagawa tayo ng kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Wala nang nagsusugal ngayon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Wala nang naninigarilyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Wala nang umiinom ng alak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dati yung aking iniinom ay gin, isang bote, ngayon tagay na lang. Iniinom pa rin yun. Amen. Ang totoong binago ng Diyos, mga minamahal, total talagang change ng pagkatao. Hindi yung unti-unti. Sabi ng ilang nagpapatuto, mga minamahal, dati-rati ang aking babae ay 4, ngayon 1 na lang. 2 na lang. Binawasan ko na. Ay hindi, totoo yun na pagbabago. Ang totoong pagbabago is total getting away from sin. At yan ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sometimes, mga minamahal, hindi natin ito nababantayan na akala natin napakahigpit na maglingkod sa Diyos. Ang hirap naman maging Kristiyano. Amen. Kaya ang isip ng ilan, mas maganda na yata bumalik na lang sa dati. Kasi nung ako hindi Kristiyano, nakakapag-spaghetti ako. Naipapakita ko yung aking kaseksihan. Amen? Yan ang dahilan mga minamahal, hindi yung ginagawa ng Kristiyano, pero nasa isip lang ng Kristiyano. Kaya ang sabi diyan, let's guard our thoughts. Bantayan mo yung ating mga iniisip, mga minamahal. Amen? Ang masama pa nito, mga minamahal, pag nagsimula na tayo nag-isip, sobra na yan, di na yan makatuwiran. Ginagano na natin, nako, mag-isip-isip ka na kapatid, hindi lang 20 days ang fasting na yan. Kung gusto mong matuloy-tuloy ang kaligtasan na meron ka, pag-isipan mo na mabuti yan. Dahil ibig sabihin, inaatake na tayo nung tinatawag nating maling akala. Lahat magsabing amen. Everybody shout, praise the Lord. Wala pa naman siguro nagtatanong dito, sino, nasaan ang ipakita nga sa akin ang bersikulo na sinasabi diyan na bawal uminom ng alak? Wala pa naman siguro nagtatanong. Ano? Dahil kapag nagsimula ka na magtanong patungkol diyan, ibig sabihin, meron ka nang gustong gawin. Amen. We start to justify things na akala natin mga minamahal, dahil narinig natin sa liputan na ingit tayo, gusto natin doon mga minamahal, and we start to justify. Amen. Sige nga, magsabi ka nga na bawal bawal manood ng sine. Nasa Biblia ba yan? Ginagano natin mga minamahal. Lahat ng mga hindi nag-iisip ng ganyan, pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon. Amen. Amen. Sapagkat ang mga anak ng Diyos dapat nagtitiwala sa salita ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Meron tayong tinatawag na mga faith principle. Mga prinsipyo ng pananampalataya in our thoughts, in our minds, na akala natin tama. Unang-una, meron tayong tinatawag na we do have our models in serving God. Amen? Ano yung tinatawag natin models in serving God? Pag sinabing models in serving God, may mga Kristiyano naglingkod dahil blessed na blessed sa taong nagbunga sa Kanya. Amen. Sometimes may mga Kristiyanong mainit maglingkod dahil ang kanyang parents, ang kanyang mga kaibigan, relatives, churchmates, preachers, ordained preacher, mga minamahal, elders, mga minamahal, and even our beloved parents in the Lord, nakikita niya, kaya mainit na mainit. Grabe! Amen. Ito yung tinatawag natin mga models.
Pero ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, huwag kayong tumingin sa tao. Tumingin tayo kay Kristo. Amen? Palagpagan po natin ang ating malabay noon. Aklat ng Hebrew, kindly. Aklat ng Hebrew, Kabanatay 12, Talatay 2, para sa kapakanan ng ating po mga minamahal na mga bisita. Pakibasa, Aklat ng Hebrew, Kabanatay 12, ang talata ay 2. Amen. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Hebrew, Kapitulo 12, talata po 2. Namasdan natin si Jesus na gumagawa at sumasakdal ng ating pananampalataya na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus na niwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Huwag kang tumingin sa tao. Huwag kang tumingin kay brother, huwag kang tumingin kay sister. Amen. Kapag tayo mga minamahal, natutunan natin ang salita ng Diyos, kaya nga dapat sinasabi natin, magbasa kayo ng Biblia. Lahat mayroon ng Biblia, pumalapak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Ang ilan, walang Biblia. May Biblia pero nasa gilid. Inaamag na doon sa gilid. Hindi man lang magawang basahin. Bakit? Hindi tayo dapat nagdidepende lang sa 3 times a week. Kulang yan. Meron tayong dapat tinatawag na daily devotion. Araw-araw, meron tayong dapat binabasa at ating ninanamnam na salita ng mahal na Panginoon. Pagkagising mo sa umaga, anong mensahe mo mahal na Panginoon? Basahin mo isang bersikulo lang. Yun ang ipamuhay mo araw sa bawat desisyon mo. Gawin mo yan maging. Ugaliin mo yan. At ang sabi ng Biblia, lalago ka sa iyong pananampalataya. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang Kristiyano dapat nagbabasa ng salita ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Anong magiging advantage yan, mga minamahal? Sasabihin ng ilan, kung magbabasa na rin lang pala ako ng Biblia sa bahay, di huwag na lang akong dumalo. Amen? Hindi ganoon. Ang sinasabi naman napakahalaga ng fellowship. Nakita niyo yung overnight? Lahat ng dumalo ng overnight, sumigaw ng praise the Lord. Ang ganda ng mensahe natin, mga minamahal. Ang dapat ang Kristiyano pag lumakad, pasulong, hindi paurong. Palabang po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? So, ibig sabihin, mga minamahal, para tayo makaganap ng mga bagay na bawat hakbang ay pasulong at hindi paurong, dapat parati tayong lumalago. Today is better than yesterday. Amen? Parati natin sinasabi ang mga minamahal, hindi po pwedeng yesterday is better than today. Hindi pwede yun. Amen? Parating bawat araw, bagong pagpapala, sapagkat ang Diyos ipinangako niya, bawat araw, isang pagpapala na nanggagaling sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya huwag tayong tumingin sa tao. Huwag tayong tumingin sa kanino man. Ang tao nagkakamali. Walang taong perpekto. Amen? Totoo yun, mga minamahal. Pag ikaw, nakabase ang iyong pananampalataya, prinsipyo ng pananampalataya sa isang tao, pag nakita mo si brother, dati-dati mainit ng lupaypay, dahil lahat ng tao inaatake ng panlulupaypay. Amen? Mamaya, ayoko na rin. Amen? Pag ikaw tumingin sa tao, mga minamahal, ay naku, mainit na Kristiyano yan. Amen? Nakita mo, glory to God ang pamumuhay na may kabanalan. Nakita mo minsan nag-shorts. Dwindle na yung pananampalataya mo. Amen? Kaya yung sinasabi ng Biblia, huwag tayong tumingin sa tao. Nagkakamali ang tao. All of us. Walang perpekto. Kaya nga tayo kailangan natin nakahabagan ng Diyos araw-araw. Amen? Kailangan natin ang habag ng Diyos upang nang sa ganun mga sa bawat pagpunta natin dito at pupuri sa mahal na Panginoon, dumating tayo mga minamahal, puno-puno ng nagawang pagkakasala. Pero pag nadama natin ang banal na presensya ng Diyos, hinuhugasan tayo ng banal na dugo ng Diyos. Ang iyong palakpak, nagiging katanggap-tanggap sa Diyos. Ang iyong pagpupuri, nagiging katanggap-tanggap sa mahal na Panginoon. Bawat panalangin mo, napapakinggan ng ating mahal na Panginoon. Amen! Is that because of you? No! It is because of God's grace. Dahil sa awa, habag ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. Kaya pakatanda natin mga minamahal, the reason of our being in this church is not because of anyone. Kaya tayo nandito mga minamahal ay hindi dahil sa kanino man. Hindi dahil sa tayo magpasikat kanino man or whoever that will be. Dahil reason kung bakit tayo nandito ay dahil kay Jesus.
Kaya tayo dumalo ay dahil kay Jesus. Kaya tayo nagdamit ng maayos dahil kay Jesus. Kaya tayo nagpuri dahil kay Jesus. Kaya tayo mga minamahal nagiging gumagana magkalupang ng Panginoon, not because of anyone, but because of Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung ang pananang prinsipyo na mayroon tayo mga minamahal ay looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, lahat ng katabi mo, manlupaypay, lahat ng mga katabi mo, titigil sa paglilingkod, hindi ka titigil. Bakit? Hindi nagbabago ang Diyos sa pagmamahal sa iyo. Amen? Ang ilan mga minamahal, kapag tumigil na yung kanyang kaibigan, ate, kung ano ba, ayoko na rin. Hindi si Jesus, hindi si yung ate mo, yung kaibigan mo ang dahilan kung bakit ka maliligtas sa kalangitan. Ang dahilan kung bakit ka maliligtas ay walang iba kundi si Jesus. Amen? So maski na anong mangyari mga minamahal, parati nating isipin, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng hindi inaantok sumigaw ng praise the Lord. Aklat ng Galatia, Kabanatay 1, talatay 8 hanggang 9. Amen. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Galatia, Kapitulo 1, versikulo 8 hanggang 9, ganito po sinasabi, Dadapwat kahimad kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral, sa inyo ay matakwil. Ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon. Kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kay sa inyong tinanggap na ay matakwil. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito pa, pumapasok sa isip ng tao o Kristiyano, mga minamahal, na anong meron dyan sa Jesus Miracle Crusade? Bakit palakpak sila ng palakpak? Yan. Yeah? Ang ilan pumunta dahil naging curious. Sabi nga nung ating mahal na tatay noon, nung nasa sipnas pa tayo, sabi niya, tapos late na kami, dinanan ko sila, matagal sila nagpupuri. Natapos na kami sa gawain namin, dadaanan ko, nagpupuri pa rin. Amen. Sabi niya, anong meron dyan? Ang ginawa ng ating mahal na tatay, pumasok doon sa Sipnas, nakita na Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nilapitan siya nung kanyang ating mahal na kapatid na kasama niya dati. Magpuri tayo, tanggapin mo na Panginoon. Pagdating niya sa loob mga minamahal, grabing pagdama ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. At sabi niya, yung sa pinanggalingan ko, ni patang ng luho, wala maramdaman. Pero dito pagdating ko pa lamang, nanlalaki, nangingilabot ako, at lumuluha ang aking mga mata. Grabe! Amen! But sometimes, ang nagiging dahilan kung bakit tayo mga minamahal na tuloy-tuloy, it is because of others are doing it. Amen. Pero gusto kong i-clarify natin ito. Tawag natin dito mga bandwagon. Na kung ang ginagawa ng iba, gawin mo na rin. Hindi ibig sabihin ginagawa ng marami, yun ang tama. Amen. Ang sinasabi, ano ang tama? Ang tama ay kung anong sinasabi ng mahal na Panginoon. Sapagkat ang standard na pinag-uusapan natin is not between every Christian. Hindi. Kundi ang pinag-uusapan natin na standard, tayong lahat ay dapat makaabot sa standard ng mahal na Panginoon. Amen? Lahat ng yan. Yung ating ginagawa, kabanalan, yung pagganap ng kalooban ng mahal na Panginoon, pagdalo. Lahat yan, hindi yan standard ng tao. Amen? Hindi po pwedeng standard ng isang church, another church, pag-iisang church, hindi pwedeng magkaiba yan. Lahat, standard, turo yan ng mga pastor. Pari-pareho yan. Yung ating ginagawa dito, mga minamahal, yan, turo ng mga pastor yan. Kaya tuloy-tuloy ang pagpapala sa bawat isa sa atin. Amen? Nalaman natin ang katotohanan. At yung katotohanan na yun, nung ating pinanghawakan ka sa mga oras nito, mga minamahal, tinatamasa natin ang grabing pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, maaaring may gawin ng ilan. Doon na tayo. Gawin na natin ito. Amen? Kasi minsan mga minamahal, may mga Kristiyano na talagang ito, narinig ko ito nung pumunta ng Talipaw sa atin. Sabi ng ilan mga minamahal, okay, bakit doon yung mga sister may mga make-up?
Amen? Amen. Sometimes, ang Kristiyano, kinainggitan natin yung alam nating mali. At naghahanap na lang tayo na, pwede pala. So kapag nakita natin ang isang kapatid na naman nag-spaghetti, ay mag-spaghetti pala. Nag-short si brother, ay, di ba? Hindi ganon. Hindi porkit nakita mo sa kapatid mo na mali ang nagawa, ay gawin mo na rin. Hindi ganon. Ang sinasabi ng Biblia, kapag nakita mo ang kapatid mo, nawawala na sa tono sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, ipanalangin mo. Amen? Huwag mo siyang kutsain. Ipanalangin mo. Ipaalala mo sa kanya uli ang kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Paano siya pinagaling? Paano siya nilutas sa kanyang problema? Paano siya minahal na mahal na Panginoon bagamat di karapat dapat mahalin, inibig ng Diyos. Ipaalala natin kung ano ang ginawa ng Diyos sa kanya. Iyon ang ating obligasyon. Hindi para husgahan, hindi para tuyain, hindi ganon. At lalo na, hindi para gayahin. Ang ating mga kapatid, sabi ko nga, tao lang. Kung anong laman ng isipan, yun ang dahilan kung minsan bakit nawawala. Pero sabi ko nga, habang may panahon, habang bukas ang kaligtasan ng arka. Amen? Arka ng kaligtasan. Amen? Hindi pa bumabalik ang mahal na Panginoon, pero siguraduhin mo bago bumalik ang mahal na Panginoon, nakabalik ka na. Amen? Sapagkat kapag naisara ang arka ng kaligtasan, yung arka noon, sinasabi nung nasara yung arka, mga minamahal, sinasabi na, Noah, buksan mo! Sa totoo lang, kayang-kayang buksan ni Noah yun. Pero ang sabi ni Noah sa kanila, hindi ako ang nagsara ng arka. Ang nagsara ng arka ay ang mahal na Panginoon. Amen. So kapag isinara ng Diyos ang arka ng kaligtasan, ano man ang paghihiyaw natin, ano man ang ating pagpilit para habulin yan, mga minamahal, walang sino man makakabukas yan, kundi ang ating mahal na Panginoon. Sinasabi natin, mag-overnight, mag-Miyerkules, mag-Linggo, magpakainit. Guard your thoughts. Amen? Huwag ka nang paistorbo sa mga katitisuran. Huwag ka nang paistorbo sa mga nagawang pagkakamali, pagkasalanan. Huwag na. Dahil papalapit ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Amen? Isa lang yan na trip. Yung ating sinasabi natin mga minamahal na rapture of the church. Isa lang yan. At kapag naiwan ka, sabi doon, magsisisi, garabing pagsisisi ang dadamhin ng mga tao. Amen? So, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, habang may panahon tayo, kinakailangan ang bawat tao ay magseryoso sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Hindi tayo nagpapa-attendance or for compliance sa bawat banal na gawain. Ang atin, mga minamahal, siguraduhin natin na sa pagdalo natin, Diyos ang ating pinupuri, Diyos ang ating pinasasalamatan, Diyos ang ating pinaglilingkuran. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, sino man magturo sa atin ng iba sa ating natutunan sa mahal na pastor, siya ay matakwil. Maging siya man ay dating preacher, maging siya man, mga minamahal, ay masabi natin dating choir, maging siya man ay dating elder, maging siya man, mga minamahal, masabing anghel mula sa langit, lalapitan ka, ibang turo niya dun sa natutunan mo sa mahal na pastor, siya ay matakwil. Clear yan. Amen? So yung turo na yan, nasa atin na yan. Sa ating mga puso. Itinanim ng mahal na Panginoon sa bawat puso natin, mga minamahal. Hindi na sa bato. Para na sa ganun, malaman mo na kapag yung kausap mo, mga minamahal, ay ayon sa kaloob ng mahal na Panginoon, hindi lalayo yan. Pero once iba na yung kanyang sinasabi, ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, bawat taong nagtuturo ng iba sa natutunan natin sa mahal na pastor. Turo ng mahal na Panginoon through our beloved pastor. Amen? Na yan dahilan kung bakit tayo, mga minamahal, pinagpala, gumaling sa ating mga karamdaman, naayos ang ating buhay. Amen? Sa totoo lang, mga minamahal, those are signs and wonders natin nakita, mga minamahal, para masabing tayo po, mga minamahal, nasa buong katotohanan. Amen? Kaya sabi ng Biblia, kapag magsabi ng ilan, sino man yan, dating kaibigan o dating kakilala, iba
sa sasabihin sa atin, siya'y matakwil. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. We hear testimonies to know the capabilities of Jesus and how to access them. Kapag tayo nakikinig ng mga patotoo, lahat na nakinig ng patotoo kanina, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Habang nagpapatotoo, ang ilan tulog. Iba yung nasa isip. Amen? Ang ilan, mga minamahal, they do not value anything. Pero tandaan po niyo, mga minamahal, bawat patotoong napapakinggan natin, ang sabi diyan, we hear testimonies to know the capabilities of Jesus. Para malaman natin, mga minamahal, anong kayang gawin ng ating mahal na Panginoon sa oras ng pangangailangan natin. Amen? Amen? Ganun pala. Tapos, ang pangalawang question, bakit tayo nakikinig pa ito? Paano natin ma-access ang tulong na yan galing sa ating mahal na Panginoon? Anong ginawa ng ating nagpapatutong kapatid? Para siya, mga minamahal, ay ang kanyang karamdaman gumaling, ang kanyang problema malutas, ang kanyang dating bangkaruti itinas malabay. Anong ginawa? Kapag nalaman natin, mga minamahal, pag ginawa din natin, sabi ng Biblia, ang Diyos natin ay hindi nagtatangi ng tao. Mayaman ka, mahirap, may pinag-aralan o wala. Mahal na mahal tayo ng mahal na Panginoon. Kulang na palagpag yan, mga minamahal. Everybody shall praise the Lord. When preaching, get interested about Jesus, not the preacher. Amen. Pag pangangaral ng ganito, mga minamahal, magka-interest kayo sa salita ng Diyos. Huwag dun sa nangangaral. Sometimes, ang ilan, mga minamahal, kapag tayo pala ng preacher, mga minamahal, nandyan na naman sa isip, alam ko na yan. Isip na naman. Pero yung nagsasabi ng ganon, nakangiti. Gaganon-ganon, praise the Lord. Pero iba yung nasa isip niya. Kasi ang battle ay nasa isip. Kaya sinasabi ng Biblia, guard your thoughts. Bantayan niyo ang inyong mga iniisip. Sa oras na ito, iba-ibang isipan yan. Bantayan natin ang ating mga iniisip. Kung yan ay kalooban mahal na Panginoon o hindi. Dapat nandito tayo, ginaganap natin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. The reason why we serve is to know Jesus. Take note ang dahilan kung bakit tayo naglilingkod ay para makilala natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Every service, every miracle, every answered prayer is given, lahat yan, ibinigay for us to know Jesus. Para makilala mo mahal na Panginoon. Amen? Ang sabi diyan, likewise, every trials, every chastisement, every pain, every problem, lahat yan dumating sa iyo for us to know Jesus. Para makilala natin kung sino si Jesus. Kaya mayroon tayong napapakinggan. Paano natin malalaman na ang Diyos kayang lumutas ng problema kung hindi tayo makakadama ng problema? Paano Panginoon, malalaman natin na ang Diyos kaya magbigay ng kagalakan sa kita ng kalungkutan kung hindi tayo makakaramdam ng kalungkutan? So all the things nangyayari sa ating buhay is servely, purposely to know Jesus. Lahat na nakakakilala sa mahal na Panginoong Isus, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Kung kilala mo ang Diyos, mga minamahal, hindi ka manlulupaypay. Amen? Kung kilala mo ang mahal na Panginoong Isus, hindi mo gagawin ang aantukan mo ang salita ng mahal na Panginoon. Kung kilala mo ang mahal na Panginoon, hindi mo siya pagpapalit. Ano man ang i-offer sa iyo na sanlibutan, hindi mo siya pagpapalit. Because alam mo na mas higit, far better na mayroon ang ating mahal na Panginoon kaysa anumang i-offer ng sanlibutan. Amen? Pero bakit mayroon pa ring mga nagkakamali? Mayroon pa ring mga unti-unting ipinagpapalit ang mga pagpapalang ito na rarely ibinibigay sa mga pinagpala ng mga Kristiyano. Kasi hindi nila binabantayan ang laman ng kanilang isipan. Hindi nila ito nakikita, mga minamahal. Kindly, Juan, ang kabanata 17, talata 3. Amen.
Amen. Dito po sa aklat ni Juan, Kabanata 17, ang talatay 3. Amen. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa makatwidbagay si Jesu Kristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng nakaunawan yan, sumigaw ng praise the Lord. Tingnan yung talatang yan, mga minamahal. Ha? Ito ang buhay na walang hanggan. Di ba lahat tayo nagtatanong, ano bang buhay na walang hanggan? Amen? Tandaan nyo, ang buhay natin dito sa mundo, nasa 80, 70, sabi ng Biblia, sometimes umabot ng 100, amen, 100 years. Pero ang pinag-uusapan natin is forever. Eternal. Amen? Ano ba yan? Ibig sabihin, mga minamahal, ito ang buhay na walang hanggan. Na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwidbagay si Jesu Kristo. The purpose of eternal life is for you to know Jesus. Kapag nakilala mo, mahal na Panginoong Jesus, paminamahal, maniwala kayo, yun ang buhay na walang hanggan. Yun ang kalangitan. Yun ang... Bakit mga minamahal? Ganito yun. Maraming Kristiyano gusto pumunta ng langit. Lahat ng gusto ng langit, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Gustong-gusto ng langit, mga minamahal, pero ayaw ng masama na Panginoon. Gusto ng langit, pero pag sinabi ng mahal na Panginoon, magpuri tayo, ayaw magpuri. Gusto ng langit, pero ayaw niya mga minamahal na gumanap ng kabanalan, ayaw magtapat ng pagbibigay, ayaw gumanap ng pagiging tunay na Kristiyano, pero gusto niya ng langit. Amen. Amen. Kaya nga napakahalaga mga minamahal na dapat alamin at kilalanan natin ang kalooban ng Diyos. Sapagkat tignan nyo, kung gusto lang natin langit, tapos ayaw pala natin ang mahal na Panginoong Isus, siya makakasama natin dun sa langit. Amen? So hindi siya, ibig sabihin, hindi ka maging masaya, hindi mo naman talaga siya gusto eh. Amen? Ang masamang pinag-usapan, forever and ever. Ang ilan, pagdating sa langit doon, na hindi malalaman pagdating niya doon, ay, ayoko na dito, balik na lang ako. Pero ang sinasabi ng Biblia, unang-una, dapat siguraduhin natin kung gusto natin pumunta ng langit, mahalin natin si Jesus. We should start loving Jesus. We should start loving our God. We should start and feel in our hearts para maramdam natin sa tiba puso maminamahal na totoong mahal nga natin ang ating mahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Isampul lang yan, mga minamahal. Di ba, nung tayo po mga minamahal, may mga girlfriend, boyfriend. Di ba? Ang nung gusto natin, kapag tayo gusto natin sila, makasama parati. Pag sila na sa ibang bansa, ginagawa natin para makapunta doon sa Kanya. Amen. Amen. Gabi pa lang, madaling araw, gising ka na, gusto mo pumunta para magkita kayo uli. Tingnan niyo yan. Yun ang patunay na mahal natin yung girlfriend natin. Ganon din dapat daw ang ating nararamdaman. Kung gusto natin, masabi natin, mahal natin si Jesus, Miyerkules, Biyernes, maghuhuwebes ka pa lang, mga minamahal, gusto mo na gawain na, sana mag-Biyernes na. Pagdating ng Sabado, sana maglinggo na. Pagdating ng Martes, sana Miyerkules na. Bakit? Nandoon ang kauhawan mong makilala at makita ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palagpag yan, mga minamahal. Amen! Lahat ng nagmamahal sa mahal na Panginoon, sumigaw ng praise the Lord! Bakit hindi ka dumadalo ng Miyerkules? Bakit hindi ka dumadalo ng Biyernes? Mas gusto mo pa nanira ka doon sa bahay mo lang. Di ba? Amen? And then sasabihin natin, I love you, Jesus! Paano mo masasabing mahal mo ang Diyos? Hindi magtapat, hindi mo magawang magtapat. Ginagambol mo ang kaligtasan mo. Paano kung maiwan ka? Paano mo makikita kung yung mahal mong si Jesus? Kung ikaw ay maiwan sa rapture? Hindi nyo ba naisip yun? Kung totoong mahal mo si Jesus, mga minamahal, at gusto mo siya makapiling, lahat ng kalooban niya, ginaganap mo no matter what. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Gaganapin mo dahil yun ang kalooban ng Diyos.
Kapag mahal mo ang sweetheart mo, hindi ka gagawa ng ayaw niya. Lahat magsabing amen. Pag mahal mo ang nanay mo, tatay mo, hindi ka gagawa ng ayaw nila. Ganun lang yon. Kung mahal mo si Jesus, hindi mo gagawin ang ayaw ng mahal na Panginoon. Gagawin mo ang banal na kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Aklat ng awit, ang Kabanata 73, talata 25. Malapit na po tayo magtapos, mga minamahal. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Awit, Kapitulo 73, ang talata po ay 25. Amen. Ganun po sinasabi, sinong kumakasi sa akin sa langit, kundi ikaw, at walang ninanasa ako sa lupa liban sa iyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa English, ang sabi ng English, kindly, Psalm 73 verse 25. Kung titingnan natin mga minamahal, anong sinasabi ng mahal na Panginoon? Sabi diyan, whom have I in heaven? Sino ang gusto ko makasama doon sa langit? Ha? But thee, kundi ikaw lang, mahal na Panginoon. Amen? Kaya mo gusto mo pumunta ng langit dahil gusto mo makapiling ang Diyos. Amen? Hindi mo gusto ang langit. Hindi ka pupunta doon dahil porkit gold yung daan. Ako, ang daming ginto doon. Babakbakin ko yung kalsada. Di bulsa ko, ibibinta ko. Hindi ka nagpunta sa langit para pumunta at kumuha ng gold doon sa highway. Amen? Hindi ka pumunta sa langit para bakbakin mo yung mga bato doon sa mga poste doon. Hindi yon ang dahilan kung bakit gusto mong pumunta ng langit. Ang dahilan kung bakit natin gustong pumunta ng langit ay si Jesus kasi ay nandoon. Ang sabi ng mahal na Panginoon, I go to my Father's house. Kapag ako'y naihanda ko na kayo ng dakong dadakuan, yung bahay niyo doon, babalik ako. Kukunin ko kayo muli. Upang sa ganun, kung nasaan ako, doon din kayo paroroon. Amen? Amen? Ang mahal na Panginoon, dahil mahal na mahal tayo, gustong-gusto niya tayo makasama sa langit. Tayo kaya, mahal natin na mahal na Panginoon, mahal kaya natin mahal na Panginoon, ang masama kung ilan, gusto na dito sa mundo. Ay, naku, kasarap ng buhay dito sa mundo. May aircon na ako sa bahay ko. May sasakyan pa. Ang harap ng buhay, ang daming pera. Ay, ano pang kailangan ko? This is heaven! Pero hindi yan ang ipinangako ng Diyos. Ang sabi ng mahal na Panginoon, di nakita ng mata, no mind has conceived. Amen? No ear has heard ang mga inihanda ng Diyos para sa kanyang mga iniibig. Amen? Amen? Totoo yun. Wala pa. No one ever heard of that, seen that, or even conceptualized in their mind kung ano ang inihanda ng Diyos dun sa kalangitan. So wag kang makontento kung anong meron ka dito sa lupa. Temporaryo lang yan. Kung magkasawa, pro bono lang yan. Amen? Amen? Doon sa kalangitan, may mas masarap at mas magandang inihanda ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga mga minamahal, sabi namin, whom I have in heaven but thee. Pagdating ko sa kalangitan, gusto ko ikaw ang aking makasama habang ako'y nandito sa lupa. And there is none upon earth that I desire beside thee. Grabe. Amen? Walang anumang bagay dito sa lupa na aking ninanais maliban sa iyo. Amen. Amen. Lahat ng hindi inaantok, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya ang sabi diyan, in our thoughts, we need to defeat yung tinatawag na pagmamataas laban sa karunungan ng Diyos. Amen? Di ba sabi nung unang talata natin, mga minamahal, maling akala, pagmamataas laban sa karunungan ng Diyos. Sometimes hindi natin nababantayan, mga minamahal, maraming Kristiyano wanted to teach God on what is best for themselves. Lahat ng pinangakuan ng Diyos na magandang buhay, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Dahil sa kababasa natin ng maraming libro, kakapanood natin ng maraming pelikula. Amen.
Ang akala natin na magandang buhay ay dapat meron akong 1 million. Ay dapat meron akong bahay na malaki, may sasakyan, may magandang trabaho, at saka ang dami pong dapat possessions in life. Yun, akala natin yun ang magandang buhay. Kaya kapag yung dinadaanan mo ngayon, na dumadaan ka sa pagsubok para linangin ang iyong pagiging tunay na Kristiyano, ayaw mo niyan. Amen. Tinatanong mo ang Diyos, Mana Panginoon, akala ko ba pinangakuan mo ako ng magandang buhay? Bakit ngayon, ang trials ako? Amen. Pamasahe, wala ako. Bago punta ko rin, lalaba muna ako. Di mo ba alam na sa pagsaganap natin ng mga bagay na yan, na bago ka dumalo sa gawain, maski walang pamasahe, naglalaba ka, magkaroon ka ng pamasahe, ay paglilinang ng pagiging tunay na anak ng Diyos. Natututo kang hindi tumingin sa anumang karangyaan meron ka, kundi yung nananaig sa iyo ay yung pagmamahal mo kay Jesus. Gusto mo siyang makita, bagamat supposed to be, ay ayoko, wala akong pamasahe, wag na. Pero dahil sa pagmamahal mo sa mahal na Panginoon Jesus, bagamat wala kang pamasahe, nilalakad mo yan para makarating ka lang sa banal na gawain. Wala kang makain, pinapasting mo yan. Dahil bakit? Mahal mo si Jesus. Amen? At ang sabi niyan, yan ang buhay na walang hanggan. Amen? Kung ikaw ay mayaman, kapatid, napakahirap i-identify kung totoong mahal mo nga, mahal na Panginoon. Napakadaling magmahal. Magpakita ng pagmamahal kapag marami kang perang ibibigay. Napakadaling magsabing mabuti kang tao kapag marami kang kayamanang ipamamahagi. Pero ano kaya ang magyayari kapag wala kang anumang bagay na yan? Pareho pa rin bang damdamin na iyong pagmamahal sa mahal na Panginoon Jesus? Kaya mapapalad ang mga taong hindi pinagpala ng kayamanan. Dahil sa kanilang sarili na napapatunayan nila, mas mahalaga si Jesus kaysa anumang kayamanan. Amen? Pero sabi diyan, kung ikaw ay mayaman, yet you do not value all those riches, wala yan, bahala na. Kapag mayroon ako, ipamigay ko, magpagawin kami din sa barangay iglesia ng mahal na Panginoon, nandun, pinagpala ka pa rin lubos. Dahil, bakit? Despite all, lahat ng mga bagay na pwedeng manukso sa iyo upang ikaw ay lumayo, na pagtatagumpayan mo dahil sa kahabagan ng ating mahal na Panginoon. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord, kindly. Santiago 1, ang kabanata 17, italon sa 19. Amen. Amen. Ganito ang pagkasabi. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sagdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas, na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw, na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Nalalaman ninyo ito, minamahal kong mga kapatid. Ngunit magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig, magmakupad sa pananalita, magmakupad sa pagkagalit. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Yung malakas na palakpak sa napakabait na Diyos. Ang sinasabi ng Biblia, ang pangako ng Diyos na magandang buhay, hindi yan nagkakamali. Oh, sabi diyan, ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa Ama at ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. So yung Diyos na nangako sa iyo, hindi nagbabago yan. Yung pangako niya na I have plans for you not to harm you but to prosper you, hindi nagbabago yan. Amen. Yung pangako niya, mga minamahal, na I will send you my angels to protect you from all the arrows of the enemy, hindi nagbabago yan. Kapag sinabi niya, akong Diyos na nagpapagaling sa iyo, hindi nagbabago yan. Pag sinabi ng Diyos, mga minamahal, na ako yung Diyos na matatawagan mo sa oras sa kabagabagan, hindi nagbabago yan. Amen. Ang kailangan mo lang, anong kailangan mong gawin? Ang sabi diyan, be fast in listening. Amen? Sabi diyan, no? Sabi diyan, ngunit magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig. Ibig sabihin, salita ng Diyos. Nangako ng pagpapala, bigay mo ka 10 bagit handog, bubuksan Diyos lungawan sa langit, bubusan sa pagpapalang walang sapat silit kalaga. Pakinggan mo. Amen. Amen. Pag sinabing pakinggan mo, ganapin at pagtiwalaan ang salita ng mahal na Panginoon.
Dahil hindi nagbabago yung kanyang pangako eh. Amen? So kailangan mo lang maging maliksi tayo sa pakikinig. Ano sabi diyan? Bawasan, magmakupad sa pananalita. Ang ilan kasi puro tsak eh. Kasi. Dahil lang kasi. Ang daming rason isang tao. Huwag ka nang magrason. Makinig ka na lang sa salita ng Diyos. Ganapin mo lang ang salita na mahal na Panginoon. At ang sabi ng Biblia, do simple things. Give God all those very heavy things. Lahat ng mga bagay na mahihirap, ibigay mo sa Diyos. Ang ganyan mo lang. Makinig at pagtiwalaan ang salita ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kaya nga mga minamasabi dyan, iwasan mo mga rebellious spirit. Di ba dada ng dada? Mga pagre-rebellion yan, iwasan mo na yan. Tanggalin mo. Kupot mo yan. Amen? At ang sabi dyan, iwasan mo na rin ang magalit. Iwasan mo galit. Nagari dapat pag-unawa at pagmamahal sa iyong puso. Amen? Brother, grabe na to. Nakakainis na talaga eh. Talagang tisod na ako dito. Galit na ako eh. Sabi ng Biblia, anong susundin mo? Sarili mo? O salita ng malapay nun? Amen? Oh, ang sabi ng Biblia, huwag kang hihiwalay sa salita ng Diyos. Pagpapalain ka ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Balikan natin yung text natin last. Doon sa 2 Corinthians chapter 10 verse 7. Tingnan nyo. Ating basahin muna yun. Ikalawang Korinto, kabanatay 10, talatay 7. Yung second part nun. Ang sabi nung 2 Corinthians, pakibasa mga kapatid. Ikalawang Korinto, kabanatay 10, talata ay 7. Amen. Nasaan na? Amen. Praise the Lord. Ang sabi dito mga minamahal, sige kapatid, praise the Lord. Palagpakan po muna natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. Amen. Ikalawang Korinto, kabanatay 10, talatay 7. Amen, praise the Lord. Dito po sa Ikalawang Korinto, Kapitulo 10, ang talata po 7. Minamasdan ninyo ang mga bagay na nahaharap sa inyong muka, kung ang sino man ay mayroong pagkakatiwala sa kanyang sarili, na siya'y kay Kristo, ay muling dilidilihin ito sa kanyang sarili na, kung paanong siya'y kay Kristo, kami naman ay gayon din. Lahat ng mga anak ng Diyos, pumalakpak ng malakas sa ating malapay na. Ang sabi ng Biblia, kapag yung pagtitiwala mo, mayroong pagkakatiwala sa kanyang sarili na siya'y kay Kristo, muling dilidilihin ito sa kanyang sarili. Ulit-ulitin mo, siguraduhin, ikaw nga ba talaga ay kay Kristo? Yung bang ginagawa mo ngayon, yan ba sigurado kang kay Kristo pa rin yan? Amen? Yung instead na ikaw ay makinig, tuk, kay Kristo pa ba yan? Yung hindi mo gumagawang magpatawad sa nagkamali sa iyo o nagkasala sa iyo, kay Kristo pa rin ba yan? Amen? Yung unti-unti na tayo mga minamahal na ginagawa, sarili natin, nagpapastor na tayo sa sarili natin. Sinasabihan tayo na dapat ganitong gawin natin para tayo magmambuhay ng sarili pa rin at susunod. Kay Kristo pa ba yan? Amen? Siguraduhin natin. Dahil napakadaling sabihin, I am a Christian. But how do you live being a Christian? Paano ka nabubuhay bilang isang tunay na Kristiyano? Ngayon, maaaring sa kilos, okay, pero anong laman ng isip natin ngayon? Amen? Amen? Pagkatandaan po natin mga minamahal na yung example natin sa backsliding. Ang backsliding ay hindi yung kapag nawala ka na, yun yung backslide. Pag backslide, hindi. Sa totoo lang, ating basahin ito mga minamahal. Last two verses. First John. Ay, Santiago muna. Santiago, kabanatay 1, talatay 14 hanggang 16. Amen. Aklat ng Santiago, kabanatay 1, talatay 14 hanggang 16. Amen. Santiago 1:14 po.
Santiago 1, ang talatay 14 hanggang 16. Amen. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Santiago, Kapitulo 1, ang talata po ay 14 hanggang 16. Ganito po ang sinasabi, kung ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat, kung magkagayoy ang kahalayan, kung maipaglilihi ay nanganganak ng kasalanan, at ang kasalanan pagka malaki na ay namumunga ng kamatayan, huwag kayong padaya, mga minamahal kong kapatid. Palakpakan po natin ang malakas sa ating malabay noon. Amen. Anong proseso ng pagbabackslide? Tingnan nyo Tingnan nyo ba? Malay nyo, wala tayo dito. Amen. Atin mo nang palakpakan ng malakas sa ating malabay noon. Amen. Praise the Lord. Yung malakas na palakpak. Praise the Lord. Amen. Sabi diyan, kundi ang bawat tao ay natutukso. Lahat naman. Amen. Pagka nahihila ng sariling masamang pita. Oh, ito nahuli tayo. So, ibig sabihin mga minamahal, ang backsliding process, it started in our thoughts, sa ating isipan. Ang Kristiyanong nagbabackslide, dumadalo pa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Dumadalo yan. Nakaputi. Amen. At talagang ang ginagawa niyan, nagpupuri din yan. May ay kaibahan nga lang ang pagpupuri. Amen. Oh, mamaya, sabi diyan. Sabi diyan, nag-start yan. Paano nagsimula ng backslide? Nag-start tayong mag-appreciate what the world offers. Nagsimula tayong, dahil sa katitingin natin sa labas, ang ganda ng Miss Universe. Sabi ng kaibigan, pwede ka, Neng. Pwede ka mag-Miss Universe. Matangkad ka, sexy ka. Mag-Miss Universe ka. Ikaw naman, di naman. Glory to God. Ginaganon pa natin, di ba? Pero sa totoo lang, di ba? Nung magsimula tayong i-appreciate yung ino-offer ng sanlibutan, doon na magsisimula yung paglilihi ng backsliding. Amen? Tingnan nyo yung mga nagsimulang natabangan sa pagsagawa ng banal na gawain malapay noon. Sila yung mga taong gusto na nilang unti-unting instead na pumunta sa banal na gawain sa All Saints, All Souls, di ba? Sa November 1, Miyerkules yun, di ba? Ang mga Kristiyano, naman nandun sa simenteryo, wala sa banal na gawain. Amen? Kasi they also the offer of the world. Nandun sa beach, nandun sa mall, pero wala sa banal na gawain. Yun, we started appreciating what the world offers. Amen? Kaya sabi diyan mga minamahal, anong kailangan dapat natin gawin? Unang Juan, Kylie. Unang Juan, ang kabanatay 2, talatay 15 hanggang 16. Amen. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 2, ang talata po ay 15 hanggang 16. Ganito po ang sasabi, huwag ninyong ibigin ng sanlibutan ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Amen. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ay masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Brad, masama ba pumunta? Masama? Hindi sinasabing masama. Ang sinasabi ko lang, you prefer, like for example, banal na gawain. Di ba? O kaya, you decide, pagiging Kristiyano at pagiging makasanlibutan, nahihila ka. Yun. Amen? Ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, huwag mong ibigin ang sanlibutan, in-offer niyan. Amen? Ibigin mo ang kaloob ng ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sapagkat nung nagsimula tayo ma-appreciate ang in-offer ng sanlibutan, we start craving for it. Amen? Gusto ko pumunta doon. Gusto ko makamit ito. Amen? We really wanted to do it. Amen? And the worst thing is, mag-iisip tayo, paano ko i-justify ang aking gagawin para hindi ako nakakaya kay brother sa kay sister. Amen? Kaya nag-iisip na tayo kung paano natin i-justify. Dumadalo pa rin ang Kristiyano na yan.
Pero nasa isip na niya, nakikipaglaban na siya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sinasabi ng Biblia, kapag nararamdaman mo na yan, kapatid, bawat banda na gawin, dumadalo ka pa, labanan mo yan. Mag-concentrate ka sa banal na gawain. Pag naramdaman mo ang banal na presensya ng Diyos, lalakas ang iyong pananampalataya, mawawala ang mga pag-iisip na yan. At ikaw ay muling mananambalik sa iyong kainitan sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Pero, kapag hahayaan mo na lang at tutulugan na lang ng tutulugan, ibig sabihin, ikaw ang nagpatalo sa iyong sarili. Huwag mong sabihin, binitawan ka ng mahal na Panginoon. Kaya nga, grabing pagdaman ng banal na presensya, ini-invite tayo. Halika! Mag-concentrate ka! Damay mong banal na presensya, malabay, inayawan mo. Amen? So, nandoon. Sa iyong desisyon yan, kapatid. So, sabi ng Biblia mo, minamahal, dapat matuto tayo na magpakainit parati upang na sa ganun ito yung ating maiwasan. So, we start feeling that service is to God is becoming our second priority. Mag-aaral na ako trabaho na ako Okay lang yan, tindihan ako ng Diyos. Amen? Again, we start to justify. Busy na ako, walang masakyan Amen? Meron tayong mga kapatid at mga minamahal, nung walang sasakyan pa, dahil hindi pa pinagpala, amen, talagang naglalakad para makarating sa banal na gawain. Amen? Pero nung pinagpala na, may tricycle, may sasakyan, na-flat lang ang sasakyan niya, ayaw nang dumalo. Amen? Tingnan mo pa naman yan. Amen? Nakakalimutan natin kung saan tayo galing. Kung dumating ang bagay na yan, mga minamahal, wala dapat makahadlang. Yung mga sasakyan na yan, binigay for our comfort. Amen? Pero kapag nawala yan, tinanggal naman na Panginoon, hindi dapat nagbabago yung paglilingkod mo sa Diyos. Dapat sasabihin mo, sige, maglilingkod, pero may flat o hindi ang aking gulong, maglilingkod ako sa Diyos. Dadalo ako. Dahil yon ang kalupang ng Panginoon. Dahil doon kaya ako pinagpala. Amen? Masama kung minsan, medyo nagiging sosyal na tayo masyado. Amen? Dati-dati, wala naman sasakyan na nandito. Nilalakad natin. Nung nagkaroon na tayo ng sasakyan, nawala ng gasolina o na-flat ng konti, ayaw na natin dumalo. Naging dahilan pa ikawala natin yung pagpapalang binigay ng Diyos. Ang pagpapala ay para tayo uminit, hindi para tayo mawala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Sabi niyan, walang pera, may problema, napagod kasi, bawat pagdalo nagiging burden na lang. Tagal naman ni Brother Jobin, inaantok na ako, grabe, gutom na ako. Ay naku, overnight, ang haba naman. Miyerkules, yucks! Ang sarap-sarap patulog. Burden na ang banda na gawain. Kaya dumarating tayo kuminsan, Amen? Pero kapag nandun pa rin ang first love sa mahal na Panginoon, glory to God lang. Ako, lalo kapag nag-stay kami dito sa pastoral, glory to God lang. May iba mga minamahal, prayer pa lamang kami, tapos ng morning prayer, nandyan na sila. Umuwi na ng upuan. Nag-start na. Bakit? Talagang nandun ang kanilang grabing pagmamahal sa Diyos. Iyon ang tayo noon. Sikapin ang bawat isa na may balik yan. Pray daily. Panibalik mo yung ako ng pag-ibig sa iyo. Upang sa ganun manatili ako sa paglilingkod ko sa iyo. Ibig sabihin mga minamag, when we desire for that, ang sabi ng Biblia, nagiging isang pagpapala ito. Hindi lang sa iyo, kundi lahat na nakakakita. Sabi ko nga, hindi mo kailangan magsalita. Just a movement, kilos mo lang, nagiging pagpapala sa ibang tao. Yan ang tinatawag nating gift from the living God. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Sabi ng talata, ang pag-ibig sa mga parang usayan na uhaw sa tubig. Amen? Uhaw na, grabe. Uhaw na, hanapin mo yan. Hindi ka makatulog nga Tulog ka pa sa umaga, madaling araw, tulog ka pa, yung isip mo, pupuri na sa Diyos. Lahat na nakaka-experience yan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Grabing pagpapala yan, mga minamahal. Yung tulog ka pa, tapos may gising ka, alas 3, 4, nagising mo, para bang ang haba-haba ka na nagpupuri. Amen? Yan, pag inasam niyo yung bagay na yan, nagiging pagpapala yan. Grabe! Nandoon ang talagang grabing pagpapala, mga minamahal.
Dahil when you worship God, nandoon parati ang kanyang habag at pagbibigay ng pagpapal sa bawat sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Pero kapag ikaw na mga minamahal, nakita mo na, nag-start ka na mag-backslide, sa bawat preaching, natatamaan ka na. Si brother, pinapatamaan na naman ako. Namumuro ka na, brother, ha? Ginagano natin mga minamahal. Nagre-react tayo. Amen. Preaching naman, di ba? Wala naman. Kung sabi nga, ang tamaan, bukol. Ganun talaga yun. May ginagawa ka mali. Pero kapag wala kang ginagawa mali, ipagpapasalamat mo sa mahal na Panginoon. Amen. So kapag ikaw ay natamaan, lalo kang dapat magpasalamat. Bakit? May mga ngaral na nagpapaalaala sa iyo para ikaw ay manatili sa kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kapag tayo na po mga minamahal ay nagsimulang mag-backslide, dumadalo pa tayo nito mga minamahal, we do not find joy in worship, in the testimonies. Kinakabagutan natin at nasasaktan na tayo sa bawat salita natin napapakinggan. Kapag naramdaman mo yan, kapatid, started backslider na tayo. Pero dumadalo ka pa rin. Bakit ayaw mong tumigil? Kasi naghahanap ka pa ng dahilan para may ma-justify mo yung ikaw ay hindi nadadalo. Sino kayang pwedeng gamitin ko dito na tumisod sa akin para sabi ko, natisod ako kay brother, ayoko nang dumalo. Kasalanan ngayon ni brother. Naghahanap tayo ng dahilan. Amen? Tandaan natin mga minamahal, ang paglilingkod sa Diyos ay dapat nating ipagpasalamat. Oo. Dahil ang Diyos, kung ang kailangan lang niya ay mga awit at pupuri sa Kanya, marami siyang anghel sa langit. Ang gaganda ng boses nila doon. Amen? Pero bakit tayo pinili? Grabing pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya ang sabi diyan, kapag ikaw ay naglingkod sa Diyos ngayon, ikaw ang dapat magpasalamat. Hindi Diyos ang magpasalamat sa iyo. Ikaw, tayo ang dapat magpasalamat. Dahil kinahabagan tayo ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. And we seek for the reason, preacher, mga kapatid natin dahil para tayo mawala, hindi tayo sinusuportahan. And then, kapag nakakuha tayo, we go. Ibig sabihin, akala natin yung araw na hindi na dumalo, yun na nag-backslide. Hindi. Mula pa noon matagal. Saan nagsimula? Sa kanyang isipan. Hindi niya binantayan. Dahilan kung bakit lumaki hanggang sa naging wala na. Ayaw natin mangyari sa atin yan. Gusto natin lahat magmana ng buhay na walang hanggan. Amen? Lahat ng gusto magmana ng buhay na walang hanggan, sumigaw na praise the Lord. Ang kailangan mo lang, kapatid, bantayan ang mga inisip natin. Dapat yan ay kalooban ng malapit. Tayo pala tayo tumayo, awitan natin ang ating malapay noon. Praise the Lord. Nung una, ang sabi ko, maglilingkod, magtatapat sa ngalan mo. Amen. Nung una, ang pangako ko, ako ay aawit at sasama hanggang sa pagbalik mo. Ngunit pag-ibig ko ay nanlamig, nagtiwala sa sarili, at sa iyong mga kamay ako ay nawala. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako'y awa, ganun mo
pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Gawin natin panalangin ito mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nung una, ang sabi ko, sa'yo lang aasa, tiwala ko, iyong iyo. Nung una, ang sabi ko, hindi kita iiwan. Ngunit pag-ibig ko ay nanlamig. Nagtiwala sa sarili. At sa iyong mga kamay, ako ay nawalay. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Alam niyo mga minamahal, gustong siguraduhin ng Diyos na lahat tayo maging karapat-dapat sa pagdagit ng kanyang mga banal. Kaya nakita nyo, nung overnight, grabe yung mensahe. Aksyon, lahat. Ngayon, even ang ating pag-iisip, laman ng ating isipan, laman ng ating puso. Tataka tayo, bakit hindi ko nararamdaman ang banal na presensya ng Diyos? Bakit parang ang lamig-lamig ko? Kasi pinababayaan mo, kapatid, yung lahat ng mayroong pumapasok sa isipan, unti-unti na nating iwinawala. Yung sinasabi mo na mahal na Panginoon, hanggang sa magbabalik mo, maglilingkod ako sa iyo. Nasaan na yun? Akala niyo ba, mga minamahal, kung magpapatuloy tayo sa kanyang kalagayan, makakasama kaya tayo sa pagdagit sa mga banal? Huwag kang padaya! Search your heart. Siguraduhin mo, kapatid, na kapag dinatnan tayo ng mahal na Panginoon, nandoon na ang unang pag-ibig na meron. Unin nating awitin ito, mga minamahal. Ngunit pag-ibig ko ay nanlamig. Nagtiwala sa sarili.
Tayo! Ako ay Praise the Lord! tulungan mo ako. Humingi tayo ng tulong sa Diyos mo, minamahal. Ibalik ang mundo pag-ibig Nakihintay na lang ang Diyos sa paghingi mo ng tulong sa Kanya. And He shall be given! Kapatid natin ka may bubuksan! at huwag ilalayo. Bukayan, kapatid na panatili ka sa kanyang kalagayan. Pag-ibig Hallelujah! Ako'y hawakan mo. Tulungan mo. Ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. ako'y hawakan mo. At huwag ilalayo. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, mga mahal. Awitin natin ang awitin mo. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Tulungan mo. Ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako'y hawakan mo. At huwag ilalayo sa dikit mo, pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Let us pray. Dahil natin dumalangin mga binamahal. Sabi ng Biblia, kailangan natin ang tulong ng Diyos. Kung sagana natin, hindi natin kakayanin yan. Huwag mapagod sa pananalangin. Dahil ang Diyos kailanman din napapagod tuminig ng ating mga panalangin. Huwag mapagod humingi ng kapatawaran. Ang Diyos hindi napapagod magpatawad sa atin. Let's pray. Heavenly Father, salamat po. Hindi mo kami pinapatawan hanggang sa mga oras na ito. Hindi na mabilang ang mga pagkakamali na aming nagawa. Pero sa tuwing kami lumalapit sa iyo, tumingin ang kapatawaran. Bukas ang iyong kamay, tinatanggap kami. Turuan mo kaming mahalin ka. Turuan mo kami na mahalin ka. Matuto kaming pahalagahan lahat ng ginagawa mo sa aming buhay. Mahabag ka sa bawat isa sa amin. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Sa ating mga minamahal ng mga bisita, ating minamahal ng mga beloved viewers, ang inyong nasaksihan ay totoong pagpupuri sa Diyos. Pangungusap na galing sa mahal na Panginoon, na tayo napakahalaga sa mata ng Diyos. Kung sa oras ito, ikaw ay nakakilala sa Diyos. Ang gawin mo lang, tanggapin mo mahal na Panginoon. Merong 4 na reglamento ng unang tinatawag natin pananampalataya. Kinakailangan manampalataya tayo sa isang Diyos, walang ibang kundi ating malapit na Jesus. Makilala natin siya bilang Diyos na siya nagbibigay sa lahat
ng ating mga pangailangan. Nagpo-provide. Pangalawa ay pagsisisi. Magsisi tayo dahil lahat tayo nagkakasala. Walang taong walang nagawang kasalanan. Lahat tayo makasalanan sa harapan ng Diyos. Ngunit tayo nagiging karapat-dapat dahil kapag hinugasan tayo ng banal na dugo ni Kristo. At ang pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon. Sabi ng Biblia, kapapatawad ng ating mga kasalanan, tatanggapin natin kaloob ng Espiritu Santo. Iyan mga minamahal ang pagbautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon Jesus. Ang pangapat ay ganapin na naman ng Panginoon. Nakita niyo lumuluha, nanginginig. Grabing pagdama ng banal presensya ng Diyos. Hindi yan dahil sa kalungkutan, kundi grabing kagalakan na nagmumula sa ating mahal na Panginoon. So sa ito, tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoon. Sumunod kayo sa lahat ng aming panalangin, sabihin niyo, mahal na Panginoong Isus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aming napakinggan sa oras na ito. Nalaman namin gaano kahalaga ang bawat pag-iisip na aming ginagawa. Tulungan mo kaming pantayan ito at maganap ang iyong banal na kalooban. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo nawa ang aking pangalan diyan sa kalangitan, sa ng aking mga mahal sa buhay. Patawarin mo ko sa aking mga pagkasala. Ito ang aking samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Kami na lamang po mga minamahal, dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamalapay Jesus. Narito mga kapatid namin, mahal na Panginoon, tumanggap sa iyo. Ano man dahil ang kanilang paglapit sa iyo, kung tumugos na mayroong kaparaanan, walang imposible sa iyo, latas-tas na iyong mga mata. Walang bagay na nalilingid sa iyo. Saan man kanilang kinaroroonan, walang distansya makaadlang sa iyong pagpapala. Sa pantalangin na aming ginagamit ng mabangis na Estrada, Alameda, ang pumami naman ang mamagagawa. Patawarin mo sila sa kanilang nagawang pagkakasal. Gawin mo silang tiwala ng Kristiyano sa isip sa katotohanan. Nawa hindi tuon at huli ng kanilang paglilingkod. Simula pa lang nawa tumalapay nung makasama namin sila sa paglilingkod sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating mga pangailangan. Kung tayo po may makaramdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating makaramdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may mahal sa buhay, nais natin ilapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay taas, walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamalapay sa iyong salita. Kapag aming maramdaman sa atong Espiritu, kami may kapayanan pala sinatagaw na kaway sa oras ito sa pandalangin. Namin ginagamit ng malabang lista with Estrada, Alameda. Ang pumaminaman naman manggagawa, sama-sama naming sinasaway. Lahat ng demonyo na makaramdaman, diabetes, cancer, unbelieving doubts, lahat ng gawa ng kaaway, high blood, stroke, kasawti Tuesday, heart attack, kasawti Tuesday, we find the power of darkness. At ang magagawa ng panlalabagi sa iglesia, mga panlalapay-pay, kasawt, be healed. Be healed in Jesus' name. We find the power of darkness in the mighty of Jesus, kasawt. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At ito po, our voices, let us shout 3 times. Hallelujah, praise the Lord, amen. Bilang pananampalataya na yung ating pong mga panalangin ay ating natanggap na. Amen. Sapagkat napakahalaga niyan mga minamahal sa mga expressing our faith. Lahat muna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating malapay noon. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear God. Thank you so much, dear Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. At dyan na po natatapos ang ating pong pakikinig ng bubuhay ng ating mga salita ng ating mga Panginoon. At tayo po dako sa ating pong mga announcement. Narito po ang ating pong mga kapatid, ating beloved brother Deo. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved elder, beloved brother Joben Ferrer. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Una to higit sa lahat po, minamahal, ang pinakamataas sa pagpupuri, paglulahati, pagsamba, pagdadakila, ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. At ako yan, nagpapabot po ng dobleng paggalang po sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Alameda at ganoon din sa mag-alaala sa mga turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda
At ganoon din ako bumabati sa kanyang beloved children, sa buong angkan ng ating beloved Honorable Pastor, maging sa ating mga mahal na manggagawa, sa pangasiwa po nating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanila po mahal na anak, Sister Vines Nier, at ganoon din sa ating mga beloved elders, nakapiling po natin ngayon, at sa inyong mga minamahal, hallelujah. Isang magandang hapon po minamahal, hallelujah. At tuloy po minamahal, tayo po dadako minamahal, hallelujah. At sa pagpapaliwanag po ng ating special offering minamahal. Dahil tuloy po minamahal na tayo may kinakaharap pong grabing project po minamahal na talagang kinakailangan na po natin talagang ayusin minamahal. Hallelujah. Lalo na po minamahal, palapit na po ang ating Thanksgiving minamahal na talagang grabing pagpapala po yan sa atin. Palapakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At nandun, palapit na rin maging ang ating church anniversary. Mamaya may mga darating po tayo, mga bisita minamahal. Talagang ang ating mga toilet bowls, mga talagang kinakailangan na rin po talaga nating ayusin ng mahal. Dahil mga minamahal, meron na po tayong dito ibinigay din po na simula nung October 15 minamahal hanggang sa ngayon. Noong October 15 po minamahal, ang may napagkaloob po natin ay meron pong 800 pesos. Ay nung October 20 pala minamahal. October 15 to 20, 800 man mahal. Tapos yung October 22 ay 580. Tapos nung October 25, nung last Wednesday, meron po tayong 421. At nung last Friday, overnight, meron po tayong 170 man mahal. Sa totoo lang po man mahal, ito po ay meron po tayong total na 1,971. Actually, ito pong 1,900 minamahal, hindi po ito makakabili ng isang bowl minamahal. Actually, ang pagkakaalam ko rin po minamahal, ang toilet bowls minamahal, yung deflush, para hindi na rin po tayo mahirapan. Kasi talaga ito'y para sa sarili nating comfort to minamahal. Napakahirap kaya minamahal na kapag tayo pupunta po ng CR, maghahanap pa po tayo ng timba, maghahanap pa po ng kung ano-ano dyan, talagang hindi natin mahigilap, lalo na pong medyo emergency na minamahal, napakahirap po talaga. So, ginagawa po ng paraan po ng ating beloved ordained preacher na talagang magiging madali na lang po sa atin, deflush na lamang po minamahal, hindi na po tayo mahihirapan. Ito po para sa sarili natin talagang comfort minamahal. Ang toilet bowls po minamahal, umaabot po yan, hindi ho yan bababa ng 2,000 yung deflush, hanggang 3,000 yung pinakamura na yan minamahal. Pero yung medyo katamtaman yan, nasa 3,000 to 4,000 minamahal. Yan po ang nagre-range po yung presyo na minamahal. Ngayon, kung ang kailangan natin minamahal, siyam, ay medyo matatagalan po tayo minamahal. Kaya kailangan po talaga ang bawat Kristiyano minamahal ay magtulungan, talagang makibalikat minamahal para atin po matapos ang proyektong ito minamahal. Lalo na po ngayon minamahal, darating na rin yung mga pagpapala na binibigyan ng pinakamamahal na Panginoon. At lalo tigit kapag tayo naman po ay nagkakaloob, ang ating Diyos ay hindi natutulog. Alam lahat ang ating ibinibigay. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay minamahal ang mga patuloy na nagkakaloob minamahal. Talagang nakalista yan, nakadetalyan sa ating pinakamamahal na Panginoon. At lalo tayong pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Talagang atin pong tayo po talagang makibalikat minamahal. Atin pong talagang seryosohin minamahal. Dahil para tayo para matapos na natin itong proyektong ito at talagang magamit na po natin ng mahal. Hindi talaga lingid sa atin ng mahal, talagang napakahirap ng sitwasyon po natin ng mahal. Para po mapadali yan, talagang tayo magtulungan, makibalikat, upang tayo lubos sa pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At sa hindi na po pagtatagal ng mahal, para lubos po tayong pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon, at pinalangin po ng ating mahal na kapatid, ating binibigay na po ang pagkakataon sa ating beloved elder, beloved brother Saudi de Guzman. Amen. Praise the Lord.
Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Ang Diyos po magpala sa inyo manamahal. Tayo po manamahal ay tuloy-tuloy na rin po sa mga malaga pong announcement manamahal. At tunay po manamahal na talagang wag po natin kalimutan talaga manamahal na tayo po'y humayo manamahal. Maging sa ating mga minamahal na kapatid na hindi na po natin nakikita manamahal. Talagang atin po silang pasyalan, lalo na po yung mga malalapit sa ating lugar manamahal. Talagang kailangan po nating sabihan uli manamahal kung gaano kabuti at kung gaano tayo kamahal na mahal ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Upang sila rin naman ay manumbalik dahil talagang hindi naman po lingid sa atin na talagang nalalapit na talaga ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang magiging kawawa din naman po sila manamahal. Talagang patuloy po tayong humayo manamahal at lalo na po din po manamahal, wag din po nating kalimutan manamahal, humayo at maging doon sa Bible study po. Mayroon po tayong Bible study rin manamahal, kaya wag po nating kalilimutan yung manamahal. Dito doon po sa may sa bahay po ng ating beloved elder, kaya sa may Reyes Residence manamahal, doon sa may Barangay Baldog manamahal. Amen, praise the Lord. Every Tuesday, wag po natin yung kalimutan manamahal. Yan ay grabing pagpapala din manamahal. Pwede rin po na sa mga pupunta din po, pwede mas maaga para makahayo muna bago mag-start ng Bible study para mas lalong, sabi nga, mas maraming magpuri, mas grabing pagpapala. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay po minamahal na talagang mas agahan natin. Actually, 3 to 5 yung gawain po doon minamahal. Ngayon, kung gawin natin mas maaga para at least makapaghayo pa minamahal, lalo na po sa ating mga kapatiran na minamahal, talagang upang magsilbing grabing pagpapala, lalo na po sa mga lugar doon sa may dako po ng Baldog minamahal. Amen, praise the Lord. At huwag po natin kalilimutan talagang dumalo sa regular na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon dito po sa may Palaming Road, Barangay Mamarlao, San Carlos City, sa may 157 Barangay Mamarlao, San Carlos City, Pangasinan. Hallelujah. Na regular po tayong nagdadaos ng gawain na kagaya na po ito na general worship ng Sunday, minamahal. Nagsisimula po tayo ng alas 9 ng umaga hanggang alas 4 po ng hapon. Amen, praise the Lord. Ang ating Wednesday service, midweek service po natin, nag-uumpisa po yan ng alauna ng hapon hanggang alas 5 po ng hapon. Amen, praise the Lord. At ganoon din sa ating overnight prayer. Amen, praise the Lord. Every Friday, nag-umpisa po yan ng alas 9 ng gabi. Amen, praise the Lord. Hanggang alas 6 ng umaga. Hallelujah. Yan po ang mga regular po nating banal na gawain. Hallelujah, hallelujah. Ganoon din, kagaya po na sinabi din kanina, dagdag po natin yung ating Bible study, lalo na po yung mga malalapit po dyan sa lugar na yan. Talagang upang lubos na pagpalain. Sabi nga, more praising, more blessing. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At patuloy din po nating suportahan, minamahal, ang ating radio program. Huwag po natin kalimutan idaan yung ating piso, 5 piso, 10 piso dyan sa may Sisters Information. Patuloy po nating suportahan niya, minamahal. Talagang dapat tuloy-tuloy yan, minamahal. Alam naman po natin talaga na yan ang isa sa mga ginagamit ng ating pinakamamahal na Panginoon upang mag-ibanghelyo sa ating mga kababayan na mahal, lalo na po yung mga grabing kabalisan, lalo na sa mga karamdaman, grabing sakit na kanilang nararanasan. Minsan hindi sila makatulog, yan ang nagsisilbing pambukas sa kanilang isipan man mahal. Talagang pag narinig nila at nakita nila, lalo sa TV program man mahal, sila ay lubos sa pagpalain at dyan sila tatawagin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At huwag din po natin kalimutan, manood ng ating TV program sa PTB 8. Yan po ay nag-umpisa ng alas 10:30 hanggang alas 12 ng gabi. Every Saturday po yan na mahal. Talagang ang nangangaral po dyan ng ating beloved Honorable Pastor, talagang grabe ang pangangaral. Talagang makikita natin na kung gaano ang pundasyon ng iglesyang ito, ng ating pinakamamahal na Panginoon. Grabe ang mga pangaral, grabe ang pananampalataya at pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tiyak na talagang grabe malilif yung ating pananampalataya na mahal. At talagang wag din po natin kalilimutan na mahal na talagang amen, praise the Lord. Maging sa ating mga minamahal na kapatid na lalo na yung may mga problema, may kabalisan, may katanungan minamahal, lalo na po sa ating mga beloved sisters. Minamahal, kung meron kayong katanungan, pwede po kayong lumapit dyan sa may ating beloved sisters information. At maging sa ating mga beloved brothers, kung may mga katanungan minamahal na talagang umiikot-ikot sa inyong mga isipan, talaga mas maganda po ikonsulta yan dito po sa luhuran ng ating beloved ordained preacher at upang masagot ang mga katanungan na minamahal.
at talagang patuloy din po tayo minamahal na talagang magsumamo at manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At huwag din po natin kalilimutan, lalo na po kung may mga oras tayo instead na manood ng kung ano man sa YouTube o sa Facebook, manamahal, panoorin natin ang ating live streaming, manamahal. Maging mga preaching, mga kung ano sa gawain natin, ulit-ulitin natin, manamahal, panoorin natin, manamahal, suporta natin, maging sa ating Facebook, sa ating YouTube. Talagang huwag natin kalimutan mag-like, manamahal, at talagang upang iyan ay magsilbering pagpapala po sa atin, manamahal. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. At amen. Praise the Lord. At meron din po tayong lay hands, manamahal, after po ng service. At mangyari po lamang maging sa mga magpapalihans, dyan lamang po sa unupuan man mahal, talagang manalangin, magsisi man mahal, bago pumunta sa harap upang lubos tayong pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At lalo tigit, wag po natin kalilimutan, laging bilin ng ating beloved, honorable parents, ating beloved parents in the Lord, ating beloved Pastor, Evangelist, Pastor Valdez Almeida, na talagang wag kalilimutang dumalo 3 times a week. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Idagdag din po natin talaga yung ating mga Bible study at huwag kalimutan laging magpuri at manalangin. Amen. Praise the Lord. At kung meron pa hong, amen, praise the Lord po, kung meron pa hong additional announcement po, amen po. At kung wala na po minamahal, at tayo na po minamahal ay magpasalamat sa tagumpay. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Ang kapurihan at pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang sa tagumpay ng ating mga nagawain. Tayo po ito tumayo at magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po ay manalangin ng mahal. Hallelujah. Mapagpala po.